Alden lalong sumisikat at saka dinudumog mga kasambreros. Meron siya pinost dito about sa sugal, and then si Kath may ka-meet up na mga fans mga kasambreros privately. Aalamin natin yan sa mga items na ito mga kasambreros. So unahin ko itong pinost ni Alden sa kanyang Facebook page kagabi. Itong about sa casino niya, no, na marami ang nagpaparinig. Ay nako po, ewan ko po sa mga taong ito. So ito po ay pinost ni Alden, no, sa kanyang Facebook page kagabi mga kasambreros. Dito ay sa Casino Plus, meron silang 15% na cashback. Hindi ko lang alam kung itong cashback, no, mga kasambreros, sorry po. Halatang hindi nagsusugal, no. So sabi, sulit place, bigger rewards, no. Tapos picture ni Alden dito na parang naka light yellow or gold or something, na light gold yung kanyang long sleeve dito mga kasambreros. So tapos ito pa ay pinost niya kagabi sa kanyang Facebook page, no, 6 hours ago mga kasus. Enjoy 15% cashback on your favorite Casino Plus games. Play responsibly. So ito yung kanyang mismong caption sa kanyang Facebook page mga kasambreros kagabi. Tapos meron pinost yan dito, ang cute ni Jason Star dito sa kanyang TikTok account mga kasambreros. Sabi niya dito, yay, fake news ang Kath Mark. Tapos picture ng Kath din dito yung kanyang pinost mga kasambreros. Tapos ang kanyang music background na kinakanta ay basta't kasama kita, wala nang kailangan pa. So kinikilig talaga si Jason Mark. Ano to imperturbed, no, undisturbed at saka unbothered. Si dito, si Jason Star mga kasambreros, or si Marcy. Tapos meron pa siyang pinost dito ang cute ang ginawa niya dito. 13 hours ago, pinost dito yung picture na ni Alden na naka-blue. Tapos ang ang kulit kasi nakatatak dito ay Casino Alden. Tapos blue na sweater jacket ni Alden, no. Tapos kunwari ay nag-akbayan silang dalawa. Pero ito po of course ay dito edited lamang na picture. Tapos ito 22 hours ago mga kasers, may binati pala si Alden doon, no. Grabe 200 reactions doon sa may Siargao na nag-birthday. Sabi niya, happy birthday Janica Marie Bayana. Hi daw Alden Richards. Tapos pinost ito ng Siargao Secret mga kasambreros 22 hours ago. So ang daming reaction sa 200 mga kasambreros. So isang random fan doon sa Siargao na nagpabati, no, ng ng happy birthday kay Janica mga kasambreros. Tapos si Attorney Annette Gozon pala, nag-post pala siya sa mismong Facebook page niya mga kasambreros. Hindi ko na isama to kahapon, pero of course yung mga picture na shinare niya ay yung mga i-flash na natin nakaraan, no. Pero siya mismo ay nag-post sa kanyang Facebook page mga kasambreros at saka Instagram. Sabi niya dito sa kanyang caption, I visited the set of Love Siargao and we loved Siargao. The Sparkle stars are all enjoying their shoot, excited for the show. Sabi ng gano'n, no, mga kasambreros. So si Ma'am Annette Gozon na Senior Vice President ng Sparkle GMA Artist Center mga kasambreros. Tapos ito ang kulit dito mga kasambreros, si Jao din. Kasi ang kulit niya dito, sabi niya parang gina-joke niya na ikikiss si Alden mga kasambreros, no, habang nagsasalita doon sa may ang kulit lang ni si Jao ito ng dito ng alamat na mga kasambreros na grupo ang siguro napopogian at saka nababanguhan kay Alden, kung kaya kahit lalaki ay gusto siyang So ang kulit ni Jao. So buti na ito na edit ng admin kagabi, yung sa Stars on the Floor nga nila mga kasambreros. So ang kulit kasi kahit lalaki ay na-inlove na rin kay Alden. Sa likod kasi siya, tapos nakuhaan sa camera, hindi niya alam na binibidyohan pala, of course, no. Tapos natawa na lang siya sa kanyang sarili na parang na-inlove siya bigla.
Alden habang nagsasalita, mga kasombrero. Ano ko yung kusudyong. So may mga tinatagong ano pala to, no? May mga tinatagong sikreto. May mga tinatagong sikreto. Kahit na lalaki ay nahuhumaling kay Alden, mga kasembreros. So hindi naman nakapagtataka kasi amoy pa lang ni Alden, sobrang may in love ka na, no? Siguro, iba kasi, di ba, pag nakita mo lang siya na pogi, yes. Pero pag nilapitan mo, ay iba rin yung dating kasi syempre, no, mabango, yung tali to, amoy baby, sabi ng iba mga customers, amoy baby daw si Phenomenal Box Office Cinema King. So definitely, no, siya po ay amoy baby. Kahit rentahin na, mga kasembreros. So ang cute at ang kulit ng niya Zhao dito sa kanyang sa kanyang ginawa sa kay Alden sa Stars on the Floor, mga kasembreros. Tapos sige, isa sa mga major items natin, ito po ay parang nagulat ako dito na may mga personal na ka-meet up si Kath, mga kasembreros, or private meet up sa mga dito sa mga fans. And ang naisip ko naman dito, ito po ay edited, mga kasembreros kasi ang setup ng, hindi ko alam kung mga bossing ito, no, or parang yung mga kasi tingnan yung itsura ni Katho, parang nag-iba dito, mga kasembreros. Para siyang naging Koreana bigla, na parang naging Sanya Lopez na parang something. Tapos yung setup kasi ng table nag-iba-iba, no, mga kasembreros. So tapos yung basta pero kayo na pong tapos tinignan ko yung file, tinignan ko yung account nung nag-post nito. Parang yung ginagawa niya is in-edit niya yung mga dito yung mga pictures ni Kath, mga kasembreros. So iba kasi, tingnan niyo na nag-iba yung mukha ni Kath dito, mga kasembreros. Yan kasi dito na i-edit na talaga, tsaka na-enhance, mga kasembreros, yung mga litrato or mga video. So kung kaya ang tulad nito, basta parang iba, no? Iba talaga siya, mga kasembreros. Pero marami ang naniwala dito, na mga admins din po, mga kasembreros, na naka-meet up ito daw ni Kath, mga kasembreros, sa kasi alam ko diretso umuwi si Kath, no, mga kasembreros. So pero marami nag-post ng super bait, super ganda ni Ate Kath, approachable pa, speechless, kanina nakasabay namin kumain. So hindi ko na alam kung ito talaga ay totoo, no, mga kasembreros. Pero yun, kung totoo man ito ay nakakatuwa, no, mga kasembreros. Tapos kung hindi naman ay siguro out of paghanga, no, kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. So wala namang mali dito, mga kasembreros. Yung sinasabi ko lang na parang edited siya, pero okay lang naman, no, mga kasos, kasi nga yung mga fans nga ni Alden, no, at saka ni Kath, na iba yan, nag-edit din naman. So yan, pero kung totoo ay totoo naman talaga, mga kasos, approachable at friendly si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So wala pong duda doon. Tapos may isang video dito na na parang pumunta siya sa, hindi ko lang kung sa Baguio ba ito, mga kasembreros, sa Bukidnon. Tapos ang ginawa niya ay parang Baguio yata ito, mga kasembreros. So ang voice over niya dito ay yung sa Hello Love Goodbye ng Kath, no, na may mga lugar na pang matagalan, may pang lugar na pang nadadaanan lang, sabi gano'n. May mga lugar na pang matagalan, may mga lugar na dinadaanan lang. So parang gano'n. Tapos parang Baguio yung pasigaw ni Alden, mga kasembreros, na yung pag-host nga niya ng Miss Universe. So yun yung kanyang dito background. Parang naalala niya lang si Alden at saka si Kath, mga kasembreros, no, during Hello Love Goodbye at nung pag-host ni Alden sa Miss Universe. Hindi ko na alam kung saan to park. Parang park siya na mataas, it's either Baguio or Tagaytay or Bukidnon, mga kasembreros. So pero po siya, no, ang cute lang. Tapos major item tayo, pinagkaguluhan ang inyong Soiti, mga kasembreros. So lalong sumisikat do si Alden, mga kasembreros. Dito ay ipi-play ko ito mamaya, kasi may mga voice siya, may mga boses, mga kasembreros. So hala, sige, picture pinagkaguluhan si Alden, mga kasembreros. So maraming parang nag-shoot yata sila sa isang
dito sa isang area doon na malapit sa parang may tulay yata mga kasombrero, no? And then malapit of course sa tubig. Tapos may mga ibang caption dito parang tulay siya. Ito yata yung Cloud9 Bridge na something like that mga kasombrero. Tapos may ibang nag-caption dito, sabi niya, Lord, kung hindi mo pa po kilala yung para sa akin, pwedeng siya na lang po. Tapos si Alden, yung ito na sa video mga kasembreros. So ang cute lang ng mga caption ng iba dito. Tapos may isa rin dito na sabi niya, Alden, I love you, Alden. Sabi nga na, I love you so much, Alden. Tapos nagbisaya naman si Alden, sabi niya, dagang salamat, sabi nga na. So mamaya i-play ko ito mga kasasangkit ni Kuya. So lalaki, hindi ko lang kung gay ito mga kasasangkit. Sabi niya, Alden, love you, Alden. Sabi niya, I love you so much, Alden. Dagang salamat, sabi nga ni Alden. Sangkit na. Tapos parang yung heart na kamay or parang daliri mga kasasangkit. So yun ka ng hugis na ginawa dito. Tapos meron isa din dito, spotted din siya sa ibang angle naman ito mga kasambreros. Parang napadaan si Alden na pinapayungan, no? At saka may may bag si Alden. Parang taga-tinda or may tindahan yata dito yung nag-video kay Alden. So habang dumaan si Alden ay habang dumadaan ay binidyohan niya tapos in-upload niya sa TikTok mga kasambreros. So gumagawa yata na eksena dito si Alden, no? Tapos ay tawag dito yun, binibidyohan siya mga kasembreros, no? Habang dumadaan. So syempre maraming tao ang nanonood mga kasembreros kay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yun, grabe yung daming like dito, 1,700. Si Jason Starr 11 hours ago, sabi niya, breaking news, Catherine Bernardo nananatiling #1 endorser. So tama, no? Definitely si Kath mga kasembreros sa babae. Sa lalaki naman ay si Alden mga kasembreros. So yun talagang and yun talaga yung nakita kong andito na kung mahal mo, hahayaan mong lumago, hayaan mong mag-separate muna kayo ng landas. Tapos pag nag-separate kayo ay gagawin niyo yung mga gusto niyong gawin and so on mga kasembreros. So ito yung parang nakita kong ginawa ni Alden at saka ni Kath, no? They let each other fly mga kasembreros para lumago at saka i-discover pa, no? Yung mga gusto nilang gawin sa buhay at saka yung mga yung mga kailangan nilang gawin sa buhay, happiness and all mga kasembreros. So hayaan nating ang oras na makapagsasabi mga kasembreros kung kailan yung kanilang yung kanilang muling pagtatambal. Tapos pinost ito ni Christine Adalig. Iba talaga chemistry ni Kathin at Alden, no? Ito po ay post niya na picture ng Kathin during Hello Love Goodbye mga kasembreros. So definitely ay iba talaga yung chemistry nila mga kasembreros. Hindi naman papalo ng 1.6 billion ang kanilang Hello Love Again mga kasembreros kung hindi sila minahal at saka hindi ganoon katindi ang kanilang chemistry sa bawat isa. And definitely yung kwento kasi, no, yung Star Cinema pa and of course GMA Pictures and talagang yung combination ng cast and productions and all mga kasembreros. Yun talaga na. And of course, no, may blessing mula sa Panginoon yung kanilang pelikula because we know Sir Alden is a God-fearing man. Kung kaya binless din yung kanilang pelikula mga kasembreros. And of course, no, sikat si Ma'am Kath mga kasembreros. So combine na lahat mga kasembreros. So wala pa rin makatatalo sa tambalang ito. No, kahit ang Kathnel, kahit ang Don Bell yata parang naghiwalay na, no? Hindi na sila love team mga kasembreros sa dito sa screen. Parang yun na yung nag-evolve na talaga yung kanilang ngayon, yung management ng GMA at ABS-CBN. Hindi na nila inaasa sa mga love team, no, mga kasembreros, which is definitely technique or strategy
Tapos, ito, na-recall lang ng isang admin kagabi, itong kakulitan ni Kath, mga kasembreros, no? During sa Pilipinas Got Talent, tapos nag-uusap sila ni na FMG at saka ni Eugene Domingo nga, mga kasembreros. Parang nagsa-summarize sila ng sinong ipapasok sa next level, sino yung matatanggalin. Parang nagde-deliberate na. Kasi ganun siya, nagkaroon sila ng deliberation, mga kasembreros, kung kaya si Kath dito ay parang parang nagulat kasi si Kath, tapos sabi naman ni FMG, nakakagulat ka na. Sabing ganon. So ito yung post ni Rumaya Sedsang, mga kasembreros, no, sa kanyang TikTok account kagabi. Parang sabi ni Eugene, ano yan? Parang nagulat silang lahat sa reaction ni Kuting or ni Katreng, mga kasembreros. So, nakakagulat naman talaga kasi bigla na lang siya. Parang bigla na lang siya may naalala, mga kasembreros. Or bigla sinabi. So, mamaya try ko itong i-play kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasembreros. Tapos, last item natin, pinost na isang admin, no, ang picture ni Alden dito. Yung kanyang outfit sa Stars on the Floor nga, mga kasembreros, na kung saan ay naka-white nga siya at parang locally made yung kanyang damit na ito. And then of course, sobrang ganda ng pagkakagawa at pagkakahabi, mga kasembreros. So, pero ito po ay parang na-repost nilang at saka in-edit ng konti, mga kasembreros, yung larawan or yung picture na ito, na kung saan ay sobrang igop ng host ng Stars on the Floor, na at the same time ay entertainer na rin. All in one si Alden, mga kasembreros. So may host ka na, may entertainer ka pa, mga kasembreros. So grabe daming reactions, 256 reactions ito, mga kasembreros. Happy Monday everyone. So kahapon ito pinost, mga kasembreros, no, ni Chard John 8 hours ago. Tapos nagpalabas ng Dimple si Phenomenal Box Office Cinema King dito, no, mga kasembreros na Katin Attics. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Katin items. Ipi-play ko po itong kina Alden, yung pinagkaguluhan siya. Tapos itong kay Kath, mga kasembreros. And then, pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Alden, I love you, Alden. I love you so much, Alden. Pakinggan na po. Diba, patawarin na po natin. Ito na po. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Baguio! Kaya bawat oras, dapat sulitin mo. Kasi walang nagtatagal dito. Ay! Sorry, FMG. Anyari? Ayun, nandun na siya. Ginugulat mo naman kami. Nakakagulat yun. Parang nag-flashback kasi siya sa akin. Sorry. Napaka-the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Sana pa ipatapusin natin, ha? Napakaganda po nito. Ang title natin ay Pabor Mula Kay Lord. Proverbs chapter 12 verse 2, A good man obtains favor from the Lord. Ito pala yun, no? But a man of wicked intentions, he will condemn. Napakaganda nito, mga kasembreros. Kapag tayo po ay nakakatanggap ng isang pabor sa isang tao, sa ating bossing, sa ating manager, sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating kaibigan, sa kung sino man dyan, mga kasembreros, no, na pwede tayong makakuha ng favor. Kumbaga pa, natutuwa sila sa atin. Kumbaga pa, bibigyan nila tayo ng token, bibigyan nila tayo ng perks, bibigyan nila tayo ng gantimpala or ng regalo, or tutulungan nila tayo. So, anything, no, na parang bibigyan nila tayo, mga kasembreros, in return dun sa favor, no, or pabor, mga kasembreros, na nagmumula sa kanila at sa kay Lord mismo, mga kasembreros. So, ang asawa natin, for example, no, kapag may pabor tayong hinihingi, or yung ating kaibigan, or yung ating kapatid, or kung sino man dyan, mga kasembreros, kapag ginagawan tayo ng favor, of course, ay natutuwa tayo. Sino ba naman ang hindi gusto, di ba? At saka hindi matutuwa sa nabibigyan ka ng pabor or gagawan ka ng pabor, mga kasembreros. So, may it be material things, may it be tulong na
assistance mga kasos, kahit hindi na financial or hindi man material thing mga kasembreros. So favor, and hindi lamang ito yung representation. Okay, ang favor ni Lord hindi lamang siya represented by pera or ng material things, no, hindi, no. Ang pinakamahalaga sa lahat, alam niyo kung ano, yung mga bagay na mga intangible mga kasembreros, yung peace, yung love, yung joy, yung understanding, yung unity, yung humbleness, yung gentleness, yung kung pa yung mga bagay na hindi kayang hindi represented parati ng pera. Well, definitely ang sasaya ka kapag may pera ka, di ba? So pero that's just part of it, no. Hindi lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng oras at season ay tayo po ay masaya na kahit may pera tayo ay naging masaya tayo, kasi marami namang mayaman na nag-aaway pa rin, no. Hindi sila masaya at kontento sa buhay, kung kaya yung mag-asawa naghihiwalay, no, yung magjowa naghihiwalay, yung magulang sa anak, anak sa magulang nagkakaroon ng hidwaan because of money. So pero tama yung kasabihan na money can buy happiness, okay, but not all the time. So ganoon siya mga kasembreros, because kailangan natin ng pera, no. Sino ba naman tayo hindi nakailangan ng pera mga kasembreros? So lahat tayo kumakain, lahat tayo gumagamit ng sabon. Yung ating mga suot, mga damit natin kailangan sabunan, no. So so marami mga of course marami tayong ginagastusan araw-araw mga kasembreros. So kung kaya habang tumatanda tayo, marami ang needs na kailangan natin, no? Maraming mga support pa yung ating kailangan mga especially kapag matanda ng tao, may mga maintenance na gamot, no, and so on mga kasembreros. So ganun din po tayo bilang mga individual mga kasembreros na kahit hindi pa gaano matanda ay may mga maintenance na, di ba, na syempre pagkain talaga araw-araw mga kasembreros. So yun, kung kaya yes, kailangan natin ng pera, pero hindi ito yung kumbaga pa complete or whole fulfillment ng tao na pag marami kang pera masaya ka agad. So masaya ka, well, oo, pero hindi ito always yung but God, no, yung kanyang yung pag-ibig, yung peace, yung joy, yung mercy, yung grace, yung favor ng Panginoon, ito yung talagang kukumpleto sa purpose at existence ng isang tao sa mundong ito mga kasembreros. So dito si Haring Solomon ay talagang parang binigyan niya ng malaking pagkakaiba, no, opposite na talagang different mga kasembreros, yung good man tapos yung wicked. Kaya ang good man kasi dito, ito yung mga taong gumagawa ng tama, tumutulong, mabait, mga kasembreros, generous, kind, and so on. Tapos yung wicked naman, sila yung masama, no? Sila yung mga taong walang takot sa Diyos, hindi maawain sa kapwa, hindi matulungin, hindi mabait, and so on mga kasembreros. In short, ay kabaliktaran ng good man. So kung kaya ito rin ay reminder sa atin, naisip ko kasi, no, kapag sa buhay natin, parang naubusan tayo ng reason na parang gumawa ng tama. Lord, gumagawa naman ako ng tama. Lumalaban naman ako ng patas, no? Pero mahirapan kami. Marami pa rin problema and so on. So parang, di ba, yung mga tao sa gobyerno, yung mga taong mayaman na iba na nandaraya, nandarambong, nagnanakaw lang sa kaban ng bayan, pero hayahay sila and so on mga kasembreros. So yun yung kanilang tao dito, yung kanilang parang naisip natin minsan yung gano'n na grabe pa, buti pa sila, gumagawa na nga sila ng masama pero hayahay pa rin mga asort. Pero wag tayong mabahala, wag tayong mabalisa sa mga ganoong nangyayari sa ating paligid mga kasi, because ang Diyos natin ay hindi po siya natutulog, no. As a matter of fact ay alam niya ang puso, alam niya ang intensyon, alam niya ang ginagawa at detalye ng bawat isa mga kasembreros. So mapa-kongreso, mapa-government employee ka man, mapa-public servant ka man, mapa-private na individual ka man, mapa-content creator ka man, mapa-nanay, tatay, asawa, magulang, anak, and so on. So kahit sino, no, every living thing, every mortal being, no, every human mga kasembreros sa mundong ito ay alam ng Diyos mga kasembreros na kung anong ginagawa natin sa mabuti man yan o masama, sa sekreto man yan o sa hayag, sa patago man yan o sa hayag mga kasembreros, sa diliman, sa liwanag natin ginawa, ay alam ng Diyos. And God will evaluate everything mga kasembreros according to our deeds. So sa verse na ito, we are presented with a clear distinction between two types of people, the good and the wicked. So the good man is someone who seeks to do what is right, to live a life aligned with God's will. When we actively pursue goodness, we open ourselves up to receive God's favor. So yun nga, parang nagbubukas yung buhay na
matuwid, yung buhay na punong-puno ng kabaitan, yung ugali mo na mabait, yung ugali mo na mapagbigay, punong-puno ng kabutihan. So, ano yan, parang nagiging way ng Panginoon din mga kasembreros na tayo po ay gagantimpalaan or re-rewardan niya mga kasembreros. Kung kaya sasabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, di ba? Kung may opportunity ay huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti at tumulong mga kasembreros, especially sa mga kapwa natin mananampalataya, because sa tamang panahon ng Diyos ay mag-aani tayo mga kasembreros. So huwag natin isipin na kapag tumulong tayo sa iba, sila rin yung babalik sa atin ng pagtulong. So wag po, no? Isipin natin na parang tinanim lang natin yan. Pag tinanim natin yung kabutihan, gumawa tayo ng kabutihan sa kanila, so ang balik nun ay si Lord nang bahala mga kasembreros. So yung isipin natin, pag tinanim natin, kapag gumawa tayo ng kabutihan sa iba, kapag tumulong tayo sa iba, wag na natin isipin na yung balik mga kasembreros, okay? Kasi babalik na natin yung kusa. Kung pa ang Diyos natin ay alam na alam niya ang kanyang gagawin to reward us and to pay us back mga kasembreros. So, ganoon po siya. Kaya Sir Alden, di ba? Parang tulong siya ng tulong and he doesn't ask, he doesn't seek for any favor in return mga kasembreros. Basta siya tulong lang na wala ng kung ano man dyan ang gagawin ng tao sa kanya mga kasembreros. Pasalamatan siya, hindi, go pa rin. Patuloy pa rin siyang tutulong mga kasembreros or tumutulong. So, ganun po siya. This can manifest in many ways. Blessings, peace, and guidance in our journey. So, kagaya na mention ko kanina, yung blessings, yung favor ng Panginoon, hindi lamang siya represented ng material things. No? Most importantly, yung mga bagay na intangible, yung kapayapaan. Kasi maraming tahanan, walang kapayapaan kapag nagsabi ang magulang, yung mga anak nag-oppose. Tapos yung magkapatid nag-aaway and so on. So marami mga katahanan nagsasuffer ng misunderstanding, hindi sila united, no? Kumaga pa divided sila, no? Yun ay mahirap po mga kasembreros. On the other hand, we encounter the man of wicked devices. So, wicked intentions, no? Yung mga masama mga kasembreros. This phrase illustrates someone who intentionally devises plans that are evil or harmful. Their intentions and actions diverge from what God desires for us. The verse warns that these malevolent designs do not go unnoticed by God, who condemns those who choose to pursue wickedness. So, yun, hindi pwedeng hindi sila maparusahan. Okay? Kung hindi man sila naparusahan at saka na habol ng hostisya sa mundong ito, ay sa kabilang buhay merong judge, no? And nakakatakot ang judgment sa kabilang buhay mga kasembreros, because doon ay forever na mga kasembreros kapag tayo po inusgahan na makasalanan, kapag tayo po inusgahan na mapupunta sa impyerno, ay forever and ever na po yun mga kasembreros, na ayaw natin mangyari. Kung kaya dito pa tayo sa mundong ito, hindi pa po uli ang lahat, no? Let's open our Bible, talagang gawin ang tama. Let's make God and His Word mga kasembreros be our main and primary guide sa buhay, no? Sa choices natin, sa plano, and so on, the way we act, no? Kasi ang Holy Bible po ay hindi lang siya book, no? Hindi lamang siya ordinaryong libro. It is a transformative and life-changing, character-changing book mga kasembreros, ang Holy Bible. So ang lessons na dapat nating matutunan dito, una, kailangan piliin natin yung kabutihan. Choose goodness over evil mga kasembreros. So this verse reminds us of the power of choices. So choosing goodness is not just a task but a lifestyle that we cultivate every day. When we fill our lives with positive, uplifting actions, we attract favor and blessings from God. So nakaka-attract, no, ng favor at blessings mga kasembreros mula sa Diyos yung paggawa ng mabuti, no? Huwag tayong mapagod mga kasembreros. Number 2 na lesson, the impact of our actions. Parati nating isipin na mabuti o masama na ginagawa natin, may impact siya, no? Hindi lamang sa atin, kundi sa tao sa paligid natin, especially sa ating loved ones na malapit sa atin. Our actions have a ripple effect on everyone around us. When we choose to do good, we create a positive atmosphere that impacts relationships, workplaces, and communities. By embodying goodness, we become agents of change, inspiring others to act likewise. So yun siya, no? Nakaka-inspire din to, no? Kaya Sir Alden, di ba? Gumagawa siya ng mabuti.
advocacy na talaga ni Sir Alden gumawa na mabuti. So mas lalo siyang mas maraming tao din yung parang nahawa ng kanyang kabutihan at pagiging kind mga kasembreros sa mga tao, charity works and so on. So doon natin nakita na if you are true, if you are consistent sa iyong advocacy sa buhay, ay yung iba ay nadadamay din sila mga kasembreros, no? Nagkakaroon din ng impact sa kanilang buhay. So yun po, ripple effect, no? Domino effect ito mga kasembreros sa ating buhay. Sa final thought natin, Proverbs 12 verse 2 is a powerful reminder of the choices we make each day and how they align with our character. It encourages us to pursue goodness and understand the impact of our actions on ourselves and others. So yun siya, no? Talagang kailangan nandun yung mindset natin, yung wisdom, yung guide mga kasembreros na dapat ay gawin natin yung tama at kamuhian ang mali. So that's wisdom mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kabutihan mga kasembreros, so that we may gain favor from the Lord or pabor mula kay Lord mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.